State of calamity idineklara sa Sarangani, bunsod ng matinding pinsalang natamo sa lindol. Pangulong Marcos Jr. nangako na magkakaloob ng tig 50,000 pesos para sa mga nawala ng mahal sa buhay dahil sa lindol. NOTAM sa Jensen Airport, pinalawig ng kaap hanggang Hunyo 14. Pamilya ni Divine Adili na isa sa dalawang estudyante ng Ateneo na nalunod sa Aurora, humili ng autopsy ayon sa Nigerian Embassy. Ipatutupad na seguridad sa paggunita ng Independence Day bukas, nakahanda na, habang threat assessment ng PNP sa Senado tuloy-tuloy pa rin ayon kay Police Major General Aberin. COMELEC makikipagpulong sa mga kaukulang ahensya para sa special election sa Dasmariñas, Cavite. At COMELEC muling nagpakita ng dominasyon sa PhilHealth matapos masecure ang semifinal win 3-1, habang BFP Lady Firefighters wagi kontra PNP Lady Patrollers matapos masungkit ang unang panalo sa semifinals. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Huwebes, June 11, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Huklo na dyan ang building, Lord! Isinailalim na sa state of calamity ang Sarangani, bunsod ng matinding pinsalang dinamo ng lalawigan sa nangyaring magnitude 7.8 na pagyanig noong Lunes. Ang pagdedeklara ng SOCSARG ng state of calamity ay alinsunod sa rekomendasyon ng provincial at local government units para sa agarang paglalabas ng pondo upang matulungan ang mga nasalanta ng lindol, maging ang pagsasaayos ng mga pampublikong pasilidad o kalsada. Sa ngayon, pahirapan pa rin ang akses sa bayan ng Glan sa Sarangani, kaya't hamon pa rin ang paghahatid ng mga pagkain, tubig at iba pang tulong para sa ating mga kababayan doon. Kinakapos na sa pagkain ang mga residente sa Glan Sarangani na kabilang sa mga matinding naapektuhan ng malakas na lindol noong Lunes. Pahirapan naman ang pagdadala ng malaking volume ng ayuda sa naturang lugar dahil sa mga nasirang kalsada at tulay. Kaya't panawagan ng lokal na pamahalaan sa national government, mapadalhan sila agad ng mga pagkain, inuming tubig at gatas para sa mga bata. Sana masilip nyo kami dito sa Glan, no? Kami na nasa dulo-dulo ng mapa ng Pilipinas, Municipality of Glan, Sarangani. Nasalanta kami ng napalakas na lindol, so kailangan kami ng tulong. Yung munisipyo namin, wala na, sira na. So yung mga tao namin, marami pa masyadong kailangan na tulong. Ngayon nga, marami pang masyadong hindi nakuha ng mga natabunan. So marami pa siya. Yung problema, pagkain, tubig, so mga gatas ng mga bata yung nasa mga barangay, paubos na rin mga stocks dito sa palengke natin na sobrang dami na namimili. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga biktima ng malakas na lindol sa Sarangani at General Santos City. Dinalaw din niya ang mga biktimang nasugatan sa lindol na kasalukuyan pang nakakonfine sa mga ospital at inalam ang kanilang mga kalagayan. Dalangin ng Vice Presidente ang kanilang agarang paggaling, kasabay naman ang pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa trahedya. Yung task ko is yung pagbisita sa mga pamilya ng namatayan at doon sa mga nasugatan dahil sa lindol. Pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay
ng aming pamilya, sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay. At pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol. Pagkakalooban ng tig 50,000 pesos na tulong ang mga pamilyang namatayan ng kaanak dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao noong Lunes. Ito ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bumisita ito sa mga lugar na matinding naapektuhan ang lindol. Samantala, magbibigay din ang national government ng 100 million pesos sa lokal na pamahalaan ng General Santos City sa ilalim ng Local Government Support Fund upang maiayos ang pinsalang tinamo ng kanilang City Hall. Kaalinsabay nito, maglalabas rin ng pondo ang Department of Budget and Management sa ilalim ng LGSF para naman sa pagkukumpuni ng ilang mga napinsalang infrastruktura sa Sarangani at South Cotabato. Umabot na sa mahigit 1,500 classrooms ang tuluyang nasira dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong Lunes. Batay ito sa situation report na inilabas ng Department of Education o DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service kaninang alas 8 ng umaga. Sa kanilang talaan, higit 1,700 din ang major damage ng mga silid-aralan habang mayroong higit 5,000 ng minor damage. Patuloy pa rin binavalidate ang naging epekto ng malakas na lindol sa mga eskwelahan sa Mindanao. Hindi na kailangang ilayo sa mga voting center ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa darating na halalan sa kabila ng mga pinsalang dulot ng nagdaang lindol sa bahagi ng Mindanao. Ayon sa Commission on Elections, kasalukuyan ng isinasagawa ang isang assessment sa kalagayan ng mga paaralang gagamitin bilang voting centers para sa Bangsamoro Parliamentary Election at Barangay at SK elections. At sa halip na lumipat ng lokasyon, magtatayo ang komisyon ng mga makeshift voting centers sa mga open area o sa loob pa rin ng compound ng mga paaralang may structurally problematic na mga gusali. Balik operasyon na simula ngayong araw ang tanggapan ng Ombudsman sa Mindanao, partikular sa mga opisina sa Davao at Cagayan de Oro. Ito ay matapos magsagawa ng pagsusuri ang Quick Assessment Team ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kaligtasan at tibay ng mga gusali kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes ng umaga. Batay sa paunang resulta ng inspeksyon, pinayagan na ng DPWH ang muling pag-okupa ng mga empleyado sa mga gusali. Dahil dito, magpapatuloy na ang regular na operasyon ng mga opisina kabilang ang pagproseso at paglalabas ng mga clearance. Nauna nang nagbalik operasyon kahapon ang mga complaint center ng Ombudsman sa Jolo at Zamboanga. Nitong Lunes, ipinag-utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang work from home arrangement para sa mga empleyado upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga kawani ng ahensya. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Region 7 sa banta naman ng mga potentially active faults sa lalawigan ng Cebu kasunod ng nangyaring malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa ahensya, posibleng umabot sa 7.2 hanggang 7.5 magnitude ang lindol sa probinsya mula sa mga nasabing fault. May report si Gladys Tuabi. Pero at una na nga, that system, Cotabato Trench is layo is compared within Visayas system, di ba? Sa atong fault system sa Visayas, sa Cebu particularly. So they are different fault system o trends.
Marami ang nabiglas sa malakas na lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao nitong nakaraang Lunes. Bagamat nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology Region 7 na walang direktang kaugnayan ang nasabing lindol sa Visayas, patuloy pa rin itong binabantayan ang posibilidad ng malakas na lindol sa probinsya ng Cebu. Ayon sa ahensya, may mga potentially active faults ang Cebu na posibleng magdulot ng lindol na may lakas na magnitude 7.2 hanggang 7.5 kung ito ay gagalaw. So, every fault na big one. Since natay potentially active fault sa Cebu, natay big one. So, atong estimate is 7.2 to 7.5 Do we have other... magnitude. So, ang impact sa 7 magnitude nga linog, the whole island of Cebu is intensity 8. Okay. So, pag intensity 8, expected mga road network, vertical, horizontal building will be affected. Bagamat wala pang naitatalang paggalaw sa nakalipas na 5,000 taon mula sa Central Cebu Fault, nananatili itong isang bitak sa lupa na maaaring maging aktibo at pagmulan ng malakas na lindol. Noong nakaraang taon, niyanig din ng malakas na lindol ang hilagang bahagi ng Cebu. At umabot na higit 21,000 paggalaw ng lupa ang naitatala ng ahensya mula noon. Bagamat walang direktang kaugnayan ang nangyaring lindol sa Mindanao sa mga fault system sa Visayas, patuloy naman ang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa posibilidad ng isang malakas na lindol o ang tinatawag na the big one sa Cebu dahil sa pag-iral ng potentially active faults sa lalawigan. Kaugnay nito ay muling pinaalalahanan ang publiko na manatiling handa at mapagmatsyag. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, walang foul play sa pagkalunod ng mga estudyante ng Ateneo ayon kay Aurora Police Provincial Director Police Colonel Percival Pineda. Gayunpaman, itutuloy pa rin ang isinasagawa nilang investigasyon sa insidente. Samantala, inilabas na ng Philippine National Police ang resulta ng medico legal ng isa sa mga nasawing basketball athlete. May ulat si Leia Ilagan. Asphyxia by drowning ang ikinamatay ni Rene Batibonia, ang isa sa basketball athlete ng Ateneo de Manila University na nalunod sa Aurora. Ito'y base sa resulta ng medico legal na inilabas ng pambansang pulisya. Subalit sinabi ni Aurora Police Provincial Director, Police Colonel Percival Pineda, hindi pa dito natatapos ang kanilang isinasagawang investigasyon. Sisilipin din ng PNP ang posibleng kapabayaan ng coaching staff. Nagbigay pa umano ng paalala ang may-ari ng resort kung saan ang ligtas na lugar. Subalit sinabihan sila ng coaching staff na wag silang pakialaman. Nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin. Dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto kumbaga ay po silang, humingi po sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Kaya po, nung lumayo po sila, yun na po, doon na po nangyari yung aksidente. Batay sa investigasyon ng PNP, alas 2:30 ng hapon ang isagawa ang paglalakad ng grupo sa dagat na nasa hanggang bewang lang ang lalim. Pero bigla umanong tinangay ng malakas na alon si Baterbonia at ang isa pang biktima. Ito po kasing itong dalampasigan ng Aurora ay may mga part po dyan na dahil po sa current ay nagkakaroon ng mga parang mga malalim na lugar. Kahit po sa makikita po natin hanggang tuhod lang po yung tubig, pero eventually po pag naglakad ka na konti, may biglang lubog. Yun po kasi yung sitwasyon ng shore ng ang ating probinsya po ng Aurora. Kaya po, base po sa aming pakikipag-usap sa mga surfers. Hindi rin aniya agad natagpuan ng dalawa. Base po sa statement po ng MDRRMO, nasa around 30 to 40 minutes po yung ginawa nilang search. Muli namang iginiit ng PNP na wala silang nakitang foul play sa insidente.
Sinabi din ni Colonel Pineda na walang nakitang pabigat sa katawan ng mga ito ng matagpuan. Batay sa sinumpaang salaysay ng MDRRMO at lifeguard na unang rumisponde sa mga biktima. Base po sa affidavit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDRRMO ng Dipakulaw, ay wala kaming nakita pampabigat sa kanya pa at kamay at walang anumang pasa sa kanya katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Ang dalawang biktima at iba pang basketball athlete ng Ateneo de Manila University ay nasa isang resort sa Dipakulaw, Aurora para sa team building na regular umanong ginagawa ng grupo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihiling ang pamilya ng Nigerian national na si Divine Adili ng autopsy sa bangkay ng biktima ayon sa Embassy of Nigeria in Manila. Si Divine Adili ang isa sa mga student athlete ng Ateneo de Manila University men's basketball na nasawi matapos umanong malunod sa isang beach sa Dipakulaw, Aurora sa gitna ng kanilang team building. Sa pahayag na inilabas ng embahada, sinabi nito na humihiling ng autopsy ang pamilya ni Adili bago i-repatriate ang kanilang labi pauwi sa Nigeria. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Nigerian Embassy sa Philippine authorities at sinasabing nakahanda silang tumulong para sa repatriation ng labi ng biktima. Sa kanilang statement, may nakapansin din kung saan sinabi ng embahada na mayroon umanong 3 biktima sa insidente kung saan 2 ang nasawi kabilang na si Adili habang nakaligtas naman ang isang estudyante. Wala pang pahayag ang Ateneo de Manila University hinggil dito. Nakatakdang ibiyahe bukas pauwi sa Agusan del Sur ang labi ng Ateneo basketball player na si Rene Clerc Batibornia. Mula sa Quezon City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, may detalye na ba kung anong oras dadalhin papunta ng Agusan del Sur ang labi ng basketball player? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga sa kapatid ni Rene Batibornia na mamayang alas 12 ng madaling araw ang alis ng labi mula dito nga sa Arlington Memorial Chapel patungo ng Agusan del Sur. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga nais makiramay sa pagkasawi ng basketball player na si Rene Batibornia. Kaninang madaling araw dumating si Senator Robin Padilla kung saan sinabi nito na nais niyang paimbestigahan sa Senado ang nangyaring insidente ng pagkalunod ni Batibornia at Divine Adili. Bukod dito dumating din si Senator Bam Aquino upang makiramay sa pamilya Batibornia. Sa social media bumuhos din ang mensahe ng mga pakikiramay sa nasawing basketball player. Ang Department of Social Welfare and Development ay nagpahatid ng mensahe ng pakikiramay lalo na at dati rin anilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece Monitor Child si Rene. Ang Philippine Sports Commission naman ay nagpasalamat sa ginawang aksyon ng Commission on Higher Education sa pagbuo ng fact-finding mission. Nangako naman ng PSC na magbibigay sila ng 250,000 pesos sa pamilya ng nasawing player bilang tulong ng gobyerno. Ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation ay nagsasagawa na rin ng parallel investigation sa drowning incident. Samantala, hinimok naman ng PNP ang mga netizen na umiwas sa paglikha ng mga haka-haka at pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Ito'y kaugnay ng malungkot na insidenteng kinasasangkutan ng 2 basketball player ng Ateneo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang pagiging mahinaon at responsable sa pagpo-post habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Sa ngayon ay na-recover na nga ng PNP ang kuha mula sa closed circuit television mula dun nga sa resort sa Dipakulaw, Aurora. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News.
Nakahanda na ang ipapatupad na seguridad sa Independence Day bukas. Ito'y bunsod ng inaasahang pagkilos at demonstrasyon ng iba't ibang grupo kaugnay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan. Mula sa Camp Crame, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, nagtaas ba ang security alert ng PNP para sa Independence Day? Tama ka dyan, Aga, no? Sa katunayan, hindi bababa sa 12,000 na pulis at force multiplier ang ipapakalat bukas para matiyak na magiging maayos at payapa ang paggunita sa ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Rotates Jr., nakalatag na ang kanilang ipatutupad ng seguridad para bukas. Wala naman aniya silang natutukoy na beripikadong banta kaugnay sa Independence Day. Nakipag-ugnayan na rin ani ang PNP sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang mapayapa at maayos na pagdiriwang sa buong bansa. Sinabi rin ni Chief PNP na bukod sa deployment, may mga standby security forces na maaaring agad na maitalaga sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Nakatuon ang seguridad sa mga pangunahing lugar tulad ng Rizal Park, Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, Pinaglabanan Memorial Shrine, paligid ng Malacanang Palace at ang lugar sa paligid ng US Embassy. Magdi-deploy din daw aga ng pulis sa paligid ng Senate of the Philippines, House of Representatives sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal at security personnel kaugnay ng mga posibleng kilos protesta na may kaugnayan sa kasalukuyang sitwasyong pampolitika. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nakabantay pa rin ang Philippine National Police sa labas ng Senado. Kasunod ito ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation na mayroong seryosong banta sa seguridad ng institusyon. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Ella, visible pa rin yung presensya ng mga polis dito sa labas ng Senado at bukod sa kanila ay nakahanda na rin yung mga metal barrier sa palibot ng lugar. Nananatiling nakataas ang seguridad sa paligid ng Senado isang araw bago ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ito rin ay sa gitna ng mga ulat ukol sa banta sa seguridad at patuloy na pag-deploy ng mga pulis sa lugar. Ayon kay National Capital Region Police Officer Director Major General Anthony Aberin, hindi nila binabaliwala ang ulat ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa umano'y security threat sa Senado. Dahil dito, gumagamit sila ngayon ng graduated response kung saan inaangkop ang dami ng pulis base sa sitwasyon. We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo. Continuous po yung threat assessment na natin, and we will inform you of the development on the threat assessment dito sa buong Metro Manila. Dagdag ni Police Major General Aberin, may koordinasyon ang kanilang deployment sa lokal na pamahalaan o LGU upang matiyak na maayos at ligtas ang paligid ng Senado. Sa ngayon, aniya, mas kaunti o minimal na lamang ang deployment na nasa humigit kumulang 300 personnel kumpara noong mga nakaraang linggo na umabot sa mahigit 1,000 pulis ang nakadeploy sa Senado. Ella, sa ngayon, work from home pa rin yung setup ng mga empleyado ng Senado at ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nakadepende pa sa sitwasyon kung hanggang sa susunod na linggo ay ganito pa rin yung setup sa Senado, lalo na at hindi pa rin nawawala yung security threat na binabanggit ng National Bureau of Investigation dito sa lugar. Ayan mo ang update, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Inihahanda na umano ng Senado ang mga agenda sa posibleng pagsasagawa ng special session ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Layunin nitong mapag-usapan at maipasa ang mga nabinding mga mahalagang panukalang batas bunsod ng suliranin sa liderato na kinakaharap ng Senado. May report si Rosalie Coos.
Tapos na ang Kamara sa pagpasa ng mahalagang panukalang batas bago pa mag-adjourn sinidye. Pero dahil sa girian sa Senado, nakabinbin pa rin ang mga panukalang batas na ito. Apektado rin maging ang confirmation sa promotion ng ilang opisyal ng militar. Kaya ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, mahalagang makapagsagawa ng special session. Sa Kongreso kasi ang dami na naming natapos. Ang kailangan lang nito ay yung mga counterpart na approval doon sa Senado. Pero hindi naman pwedeng mag-session ang Senado na wala ang Kongreso kasi nga bicameral tayo. So walang problema, no, ang nasang-ayunan ng liderato ng Kongreso under Speaker Bogie D, of course, and our Senior Deputy Speaker Dinan Fernandez, na nasang-ayunan ng lahat na kapag magkaroon ng special session ay babalik sa Metro Manila, no, yung mga kongresistang nasa probinsya na. Sa kasalukuyan, wala pang natatanggap na formal na request kaugnay nito ang Kamara. Pero gaya ng ibang mambabatas, ang panawagan nito sa Senado, magbalik trabaho na. No, for now, ang napaka-importante patuloy talaga tayong manawagan sa Senado that we really have to go back to work regardless of their political nuances. No, regardless na kung marami dyan ang gustong mag-Senate President, ang importante huwag nating kalimutan ang obligasyon natin sa taong bayan. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inihahanda na niya ang potensyal na agenda para sa isang special session upang makahabol ang Senado sa mga hindi nito natapos. In so far special sessions concerned, ang ina-arrange namin ngayon ay yung mga topics. Like yesterday, kausap ko yung Commission on Appointments, nagpa-brief ako tungkol dun sa mga general na hindi na pina-confirm. And then yung Legislative Department, binibrief rin ako yung mga bills for third reading at yung mga citizenship confirmations. No? So yun yung mga tinututukan natin in preparation for potential special session. Pero sa pinakahuling pahayag ng Malacanang, nais muna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos ang gusot sa Senado bago magkaroon ng special session. Sa ngayon po ay pina-finalize pa po, pero ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na lang umano si Vice President Sara Duterte sa magiging desisyon ng mga kanyang mga abogado hinggil sa nalalapit na impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa pangalawang Pangulo, ipinauubaya na niya sa kanyang mga abogado ang magiging hakbang nila sa pagdinig. Sa June 18, nakatakda ang preliminary proceeding ng Senate Impeachment Court kaugnay ng reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ang preparation, ang paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na isang institusyon lang ang Senado. Kaya't hinimok niya ang mga senador na mag-usapan at pagkasunduan kung ano ang kanilang prioridad. Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas.
Wala na umanong tiwala ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ayon sa legal counsel ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio, bunsod umano ito ng mga ginagawa nitong pangaharas laban sa kanila. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sinabi ito ni Topacio sa pagdalo niya bilang kinatawan ni Defensor para tumugon sa sabpina ng NBI hinggil sa alegasyon ng panunuhol. Dagdag pa ng abogado sa kaso ng kanyang kliyente. Walaan nila silang aasahan na patas na pagtrato mula sa liderato ng NBI. Ngunit paglilinaw ni Atty. Topacio, may tiwala pa rin sila sa mga tauhan ng NBI dahil mayroon pa rin naman anyang mga tauhan dito ang nananatiling tapat sa kanilang tungkulin. Ang NBI naman po is populated by professional men and women kaya mataas po ang reputasyon ng NBI. Nakakalungkot nga po na ito po ay sinisira ng isang tao lamang. Magsasagawa ng coordination meeting mamayang hapon ang Commission on Elections o COMELEC kasama ang mga otoridad at ang mga opisyal ng Dasmariñas, Cavite para sa isasagawang special elections sa Agosto. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, para saan yung special elections sa Dasmariñas, Cavite? Magandang tanghali, Aga. Ito ay para punan yung nabakanting pwesto ni noong in-expect man si Kiko Bartaga dyan sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite. Nakatakdang magsagawa ang Commission on Elections o COMELEC ng isang coordinating meeting mamayang hapon kasama ang mga opisyales at tauhan ng mga security forces, city government ng Dasmariñas, Department of Education at ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ang mahalagang pagpupulong na ito ay bilang paghahanda para sa gaganaping special election sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite na itinakda sa Agosto. Ang fixed date natin ay August 29 na. Yun din na napag-usapan namin kanina sa Commission NBank. Bukas magkakaroon tayo ng coordinating meeting sa mga opisyales at mga tauhan ng mga security forces natin. Ayon sa komisyon, layunin ng pulong na plantsahin ang mga detalye para sa eleksyon kabilang ang paglalabas ng calendar of activities. Dito tutukuyin ang mga mahalagang petsa para sa filing ng certificates of candidacy, campaign period, election period at pagpapatupad ng gun ban. Binigyang diin ng COMELEC na ang halalan sa Dasmariñas ay isang manual election. Inaasahang aabot sa 450,000 na registered voters ang lalahok na ayon pa sa komisyon ay doble sa bilang ng mga botantes sa Antipolos City. Aga kaugnay nga dito sa inaasahang pagsasagawa ng special election dyan sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite, sumulat na ang COMELEC sa tanggapan ng ating Pangulo para humingi ng budget na umaabot sa 191 million pesos. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Namahagi ng gamit pang eskwelahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Dito, muling tiniyak ng Pangulo ang suporta ng administrasyon sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok, live. Nel, anong learning resources ang ipinamahagi sa San Juan City? Yes, Ella, namahagi kanina ng tablets, school bags, learning supplies at literacy materials sa Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City. Binisita ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang naturang eskwelahan kanina kasama si Education Secretary Sani Angara. Nakisalumuha rin si PBBM sa kindergarten students. Ayon sa Pangulo, hindi lang pangangailangan ng mga estudyante ang tinutugunan ng pamahalaan maging ng mga guro.
Kaya tayo lahat po ng tulong, mga teacher natin, lahat po ng tulong na maaari namin ibigay, binigay na po natin, ibibigay pa rin natin yung mga teachers allowance na for the last 2 years na i-release na natin lahat. Nakaharap rin ni Pangulong Marcos sa mga presidential scholar ng lungsod. Sa ilalim ng programa, bawat scholar ay makakatanggap ng 20,000 pesos. Bawat barangay anya ay pipili ng 5 estudyante na ipapasok bilang presidential scholar. So there are about 42,000 plus barangays in the Philippines. So in the whole Philippines, gagawin namin ito sa buong Pilipinas. So sa buong Pilipinas, over 200,000. There will be over 200,000 of you presidential scholars, which is so important. Ang pondo na ginamit sa presidential scholars ay mula sa Local Government Support Fund o LGSF na ibinaba ng national government sa mga lokal na pamahalaan. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribojo. Pinatatanggal na ng pamahalaan ng Pilipinas ang istruktura at kagamitan na inilagay ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Magdadalawang linggo na ang nakalilipas. Ngunit naninindigan pa rin ang China na pag-aari nila ang Bajo de Masinloc kaya't may karapatan sila sa naturang maritime feature. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. We therefore urge China to withdraw and remove the platform and structures from Bajo de Masinloc, cease similar actions that violate Philippine sovereignty and sovereign rights in and within the vicinity of Bajo de Masinloc, and comply with its obligations under international law. Ipinatatanggal ng National Task Force West Philippine Sea o NTF-WPS sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang inilagay na movable floating platform ng China sa loob ng lagunang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Bukod sa floating platform, natuklasan ang iba pang inilagay ng China gaya ng karagdagang mga boya at antena. Sa pamamagitan ng satellite imagery, makikita noong May 20, wala pang istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc. Kinabukasan May 21, na-monitor ang 2 Chinese research vessel sa entrance ng Bahura na pinaniniwala ang nagdala ng sinasabing movable floating platform. May 25, unang na-monitor sa southeast entrance ng Scarborough Shoal ang istruktura. Noong May 26 naman, unang nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dito nakumpirma at nakuhanan ng larawan ang istruktura. Noong May 28, ang Philippine Coast Guard naman ang nagsagawa ng MDA flight. Dito, nakaranas na sila ng panghaharas sa helicopter ng PLA Navy. Muling namataan ang 2 Chinese research vessel sa lugar noong May 29 at nadagdagan ang mga boya na inilagay ng China. May 30 nakita ang 6 na tao sa loob ng floating platform, isang rubber boat kung saan nag-install sila ng antena. In this particular MDA flight, we were not just harassed by a PLA Navy helicopter. The Chinese government decided to send a fighter jet to harass and bully the Philippine Coast Guard aircraft while we are conducting this routine MDA flight. Noong May 31, isinagawa ang pinagsamang aerial monitoring ng PCG, AFP at BFAR. Napansin sa loob ng Bahura ang isang floating object na kahawig ng drum. Nadagdagan ang 2 boya na unang inilagay ng mga Chinese Oktubre ng 2025. Bukod sa antena na itinayo sa mga bato, nilagyan din ng mga antena ang mga boya. Inilipat na rin sa gitna ng Bahura ang floating platform mula sa entrance sa pamamagitan ng mga service boat. Naniniwala ang mga opisyal na maaaring ginagamit ang platform at mga research vessel para sa pangangalap ng datos, bagamat wala pang pinal na assessment. Ayon sa PCG, ito ang unang pagkakataong nakita ang ganitong uri ng floating structure sa mga bahura sa West Philippine Sea. Yes, this is the first time that we documented a movable platform that was placed in Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc ay nasa 119.65 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawig, Zambales. Pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, samantalang tinatayang nasa 500 nautical miles ang layo nito mula sa Hainan, China.
Ang Department of Foreign Affairs naghain na ng kaukulang demarche at diplomatic protest laban sa hakbang na ito ng China dahil paglabag ito sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa international law. Binigyang diin ng DFA na hindi ito naaayon sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC, kung saan lumagda ang ASEAN country at People's Republic of China. The continued presence of the semi-permanent floating platform without consent or authorization is not only a violation of the sovereignty and jurisdiction of the Philippines, but is also inconsistent with international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 award in the South China Sea arbitration. Their presence is a clear violation of China's commitments under the 2002 Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Pero sinabi ng Chinese Embassy sa Maynila na pag-aari ng China ang Huangyang daw o Bajo de Masinloc. Ayon sa China, kanila ang lugar at may karapatan silang gumawa ng mga aktibidad doon tulad ng scientific research. Hindi rin nila tinatanggap ang 2016 Arbitral Award at sinasabing wala itong bisa. Sabi ng National Maritime Council, idadaan nila sa mapayapa at legal na paraan ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas at muling iginiit na hindi isusuko ang anumang teritoryo ng bansa. Again, we will guarantee that the Philippine government will do everything on its part. Not sabi nga ng ating presidente, we will not lose even a square inch of our territory, even to a superpower. And we will pursue that through diplomatic channels, peaceful means, and in accordance with our national interest. Pinaigting naman ng AFP at PCG ang kanilang ginagawang monitoring sa Bajo de Masinloc. Simula ng May 28 ay araw-araw na ang kanilang isinasagawang maritime domain awareness flight sa lugar. Yes, our patrols will continue. We have been engaging our partners and allies like-minded nations. At the same time, the modernization program is on track. So from the lens of defense and security, we are doing what we can in order to perform our mandate, and that will include preventing Bajo de Masinloc from falling again or being developed again into another man-made island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang Notice to Airmen o NOTAM sa General Santos City Airport. Ito ay habang kinukumpuni pa rin ang paliparan matapos mapinsala na malakas na lindol na tumama sa lugar. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Asher, kanselado pa rin ba ang commercial flight sa Jensen Airport hanggang June 14 kasabay ng extended NOTAM? Mananatiling suspendido ang operasyon ng commercial flight sa General Santos Airport hanggang June 14. Pasabay ito ng pagpapalawig ng Notice to Airmen o NOTAM ng Civil Aviation Authority of the Philippines o inanunsyo ng kahapang NOTAM sa Jensen Airport epektibo mula 4:56 p.m. kahapon June 10 hanggang alas 6 ng gabi ng June 14. Paliwanag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, kailangan pa rin ang malawakang paglilinis at pagkukumpuni sa mga pasilidad bago muling payagang makapag-operate ng buo ang airport. Partikular na dito ang passenger terminal building na mismong ginagamit ng mga pasahero na lubhang napinsala ng malakas na lindol. Naging mabagal anya ang repair works dahil sa sunod-sunod at malalakas na aftershocks na nagduganib sa mga manggagawang nagsasagawa ng pag-aayos. In-announce natin yung extension dahil kailangan ho talagang ayusin muna mabuti yung passenger terminal building dahil we cannot compromise safety naman po. Pasensya na lang po so ngayon dahil ang target date naman natin na hopefully by next week ka talagang mag-ooperate at maayos na yung passenger terminal building ng Jensen Airport. Nilinaw ng nakapasa naman sa structural integrity check
sali sa paliparan. Ayon pa sa kaap, tanging mga flight ng pamahalaan, militar at humanitarian missions lamang ang pinapayagang gumamit ng paliparan sa kasalukuyan. Inaasahan ng kaap na matatapos ang kailangang pagkukumpuni sa loob ng 1 linggo alinsunod sa direktiba ng pamahalaan. Pinapayuhan din ng kaap ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa rebooking, refund o iba pang opsyon sa biyahe. Maaari rin niyang gamitin ng ilang pasahero ang Davao Airport bilang alternative habang sarado pa ang Jensen Airport sa commercial operations kung saan 1 oras lang ang layo o ang travel time mula or sa pagitan ng dalawang paliparan. Mula dito sa Pasig City, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Natagpuan na ang isang babaeng naiulat na nawawala sa isang supermarket sa General Santos City matapos tumama ang malakas na lindol nitong Lunes. Patuloy naman sa paghahatid ng libreng tubig sa mga residente ang Bureau of Fire Protection. Makibalita tayo kay Janelle Espanola live. Janelle, ano na ang sitwasyon ngayon sa paghahanap sa mga missing person dyan? Yes, Aga, andito tayo ngayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at kasalukuyan nagsasagawa ng stress debriefing sa Barangay Carcon, dyan sa lahat ng pamilyang apektado ng nakalipas na lindol. Katuwang ang City Health Office at mga kasamang UNTV News and Rescue na nagmomonitor ng vital signs ng mga residente. Kagabi, bantang alas 11:20, magtagumpay na nakuha ng rescue team ang labi ng isang babaeng natabunan ng struktura sa supermarket sa Jensen. Matapos makuha ang labi, pinangasiwaan ng incident commander ang maayos na pag-turnover ng bangkay sa Philippine National Police or PNP para sa kaukulang legal at post-incident procedures. Samantala, 2 pa ang missing person na hinahanap ng mga rescuers sa isang resort dito sa General Santos City at Barangay San Jose. Tuloy-tuloy naman ang pagrarasyon ng tubig ang Bureau of Fire Protection sa mga residente. Ito ay bilang tugon sa pagkawala ng supply ng tubig sa ilang lugar sa General Santos City matapos ang 7.8 na lindol. Katuwang rin sa pamamahagi ng Company Fire Brigade at Community Fire Auxiliary Group, Jensen Water District at lahat ng partners agency. Samantala, nakaantabay at nakahanda pa rin ang mga responders ng CDRRMO sakaling may emergency. Yan muna ang update mula dito sa General Santos City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Janelle Espanola. Aprobado na sa ikatlong pagbasa ang ordinansa upang patawan ng parusa ang pagpapaputok ng baril kapag may libing sa Tabuk City sa lalawigan ng Kalinga. Sa ngayon ay pirma na lamang ng alkalde ang kailangan upang tuluyan itong maipatupad. Alamin natin sa balitang yan ni Grace Doctolero live. Grace, yan bang pagpapaputok ng baril tuwing libing ay karaniwang ginagawa dyan sa Kalinga at ano ang parusang ipapato ngayon sa ilalim ng naipasang ordinansa? Yes, Ella, karaniwan na raw na nakagawian sa ilang libing dito sa Tabuk City ang pagpapaputok ng baril, ngunit ito ang tinutugunan ng bagong ordinansa upang maiwasan ang posibleng panganib sa publiko. Sa ilalim ng naipasang ordinansa, ipagbabawal na ang pagpapaputok ng lisensyado man o hindi lisensyadong baril kapag may burol, prosesyon at paglilibing sa lungsod. Papataan ng 5,000 piso na multa ang mga lalabag. Kailangan din nilang isuko ang baril na ginamit at maaari pa silang maharap sa mga kasong isasampa ng Philippine National Police. Pinagtibay na ng Sangguniang Panlunsod ng Tabuk sa ikatlong pagbasa ang panukalang anti-firing ordinance during burials in the city of Tabuk na inihain ni Councilor Jefferson Bunas. Tinutugunan ng panukala ang nakagawiang pagpapaputok ng baril sa ilang paglilibing sa lungsod na matagal ng issue sa komunidad. So, nakasanayan kasi ma'am dito sa amin sa Tabuk City
na pag may namatay, bata man o matanda, nagpapaputok sila. So, hindi nakakabahala naman since paano pag may madisgrasya, may matamaan. Buti pa nga ang mga uniform personnel 21 gun salute lang. Pero itong mga kababayan natin, hindi mo bilang kung ilang putok eh. Ipagbabawal sa ilalim ng panukala ang pagpapaputok ng lisensyado man o hindi lisensyadong baril sa mga burol, mga prosesyon at seremonya ng paglilibing. Magpapataw naman ng 5 pisong multa sa mga mapapatunayang lumabag sa ordinansa. Kailangan din nilang isuko ang baril na ginamit at maaari pa silang maharap sa mga kasong isasampa ng Philippine National Police o PNP. Maaari ring bawiin ang lisensya ng mga registered firearm holders na mapapatunayang lumabag sa ordinansa. Kaya antayin pa ba natin na may madidisgrasya pa? So, nag-propose tayo ng ordinance na ipagbawal yung pagpapaputok ng baril during burial ceremonies. Hindi naman saklaw ng panukala ang mga opisyal na pagpupugay sa mga kawal, mga unipormadong tauhan at mga veterano ng digmaan basta't may sapat na koordinasyon sa mga kinaukulang otoridad at nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Ella, sa ngayon ay hinihintay na lamang ang pagpipirma o pagpirma ni Tabuk City Mayor Darwin Estranjero upang tuluyang maisabatas at maipatupad ang nasabing panukala sa buong lungsod. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sa pagpapatuloy ng mahigpit na labanaan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nagpakita ng dominasyon ang COMELEC Suffragettes kontra PhilHealth Health Insurers. Samantala, wagi naman ang BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers matapos ang intense na extended 5th set na laban. Narito ang report ni Mia Alonso. Isang matindi at dikitang bakbakan ang nagsilbing panimula sa semifinal round ng UNTV Volleyball League Season 4. Mas uminit na ang kompetisyon habang papalapit ang labanan para sa kampyonato, kung saan bawat puntos, bawat set at bawat panalo ay may malaking bigat sa kampanya ng mga natitirang koponan. Isa sa mga pinaka-inaabangang pagtatapat ang muling paghaharap ng COMELEC Suffragettes at PhilHealth Health Insurers. Nauna ng dinomina ng COMELEC noong elimination round ang PhilHealth, kaya target ng health insurers na makabawi at maipakita ang kanilang paghahanda ngayong semifinals. Sa unang set ng laro, kapwa nagpakita ng matinding depensa at epektibong opensiba ang dalawang koponan. Halos walang makaalis sa dikitang palitan ng puntos habang kapwa sinusubukan ng bawat panig na maitakda ang kontrol sa laro. Sa mga huling bahagi ng set, naging mas mahusay ang execution ng PhilHealth sa mga mahalagang rally na naging daan upang makuha nila ang unang set sa score na 25-23. Ngunit hindi nagpatinag ang COMELEC. Pagpasok ng ikalawang set, kitang-kita ang mga pagbabago sa kanilang diskarte. Mas naging maayos ang kanilang ball movement, naging malinis ang transition plays at mas naging epektibo ang kanilang pagbuo ng atake. Dahil dito, nakasabay sila sa bawat palo ng PhilHealth hanggang sa tuluyang maagaw ang ikalawang set sa parehong score na 25-23. Pagdating naman sa ikatlong set, unti-unting napunta sa panig ng COMELEC ang momentum ng laban. Mas naging agresibo ang kanilang mga atake habang patuloy na nakalilikha ng pagkakataon ang kanilang depensa para sa mga counter-attack. Bagamat patuloy na lumalaban sa bawat rally ang health insurers, napanatili ng Suffragettes ang kanilang diskarte upang makuha ang ikatlong set sa score na 25-21. Sa ikaapat na set, muling naging mahigpit ang palitan ng puntos. Ilang beses ding nagpalit ng lamangan ang magkabilang panig, subalit sa mga crucial points, mas naging epektibo ang diskarte ng COMELEC. Dahil dito, nakuha ng COMELEC ang kanilang unang panalo sa semifinals matapos tuldukan ang laban sa score na 25-23. Itinanghal namang best player of the game si Danica Gendroli
matapos magtala ng 22 attack points at isang service ace para sa kabuuang 23 points. Sabi ko naman, kahit sino naman kalaban namin, kung gagalawin lang nila yung kailangan nilang galawin and ma-execute lang nila yung tinuturo namin sa training, regardless kung sino yung kalaban namin, I think kaya naman namin manalo. Samantala, sa panig naman ng PhilHealth, aminado ang koponan na bahagyang nagkulang ang mga players sa komunikasyon sa loob ng court. Kaya naman target ng mga ito na sa susunod na match ay patibayin pa ang kanilang diskarte at communication skills para makahabol. Improvement and pag-aaralan yung game ng mga kasunod na kalaban. Patibayan naman ang depensa, disiplina at endurance ang naging labanan ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers sa ikalawang laro ng semifinals. Sa unang set pa lamang ng game, ramdam na agad ang tindi ng kompetisyon habang nagpapalitan ng lamang ang dalawang koponan. Nagpakita ng magandang simula ang PNP, subalit hindi naman nagpaiwan ng BFP at patuloy na sumasabay sa bawat rally. Dahil sa mahigpit na labanan, umabot pa sa extended set ang unang bahagi ng laro. Sa mga huling puntos, naging mas maayos ang execution ng BFP sa kanilang mga atake at depensa na nagbigay daan upang makuha nila ang unang set sa score na 26-24. Hindi naman nagpatinag ang PNP sa ikalawang set, agad silang bumawi at nagpakita ng mas organisadong laro sa magkabilang dulo ng court. Mas naging maagap ang kanilang pagdepensa sa net at mas naging epektibo ang kanilang mga pag-atake, kaya napigilan nila ang momentum ng BFP sa laro. Naging resulta ito upang makuha ng Lady Patrollers ang ikalawang set sa score na 25-19 at maitabla ang laban. Pagpasok ng ikatlong set, nadala ng PNP ang kumpiyansa mula sa kanilang panalo sa nakaraang set. Bagamat patuloy ang paghabol ng BFP sa bawat pagkakataon, napanatili ng PNP ang kanilang kontrol sa laro. Sa mga mahalagang puntos, naging maayos ang kanilang pagtatapos ng mga rally na naghatid sa kanila upang muling maipanalo ang third set sa score na 25-22. Isang set na lamang ang kailangan ng PNP upang maisara ang laban, ngunit hindi pinanghinaan ng BFP. Sa fourth set, mas naging epektibo ang kanilang opensiba habang pinaiigting ang kanilang mas matatag na depensa. Kasabay nito, nakinabang ang BFP sa ilang unforced errors mula sa PNP na nagbigay ng karagdagang puntos sa kanila. Habang tumatagal ang set, lalo pang lumaki ang lamang ng BFP na tuluyang naghatid sa kanila upang maipanalo ang ikaapat na set na may malaking lamang na 25-12. Dahil dito, napuwersa ang laban sa isang extended fifth set. Sa huling set na ito, walang kupunang nagbigay ng maluwag na pagkakataon sa kanilang kalaban. Naging dikdikan ang palitan ng puntos habang kapwa maingat ang dalawang panig sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Bawat rally ay may malaking epekto sa takbo ng laban dahil ang unang makakaabot ng 15 puntos ang magwawagi. Sa mga huling bahagi ng set, naging mas matatag ang BFP sa diskarte at kumpiyansa na maiuwi ang panalo. Kaya naman sa kabila ng mahigpit na laban, tagumpay at emosyonal na naipanalo ng BFP ang unang set sa score na 15-11. Itinanghal namang best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 25 attacks at 1 block na may kabuuang 26 points. Ang hirap ng laruan kasi nauna na sa amin ng 2 sets yung PNP. So ang hirap ibalik ng momentum sa amin. So palit-palit ulit kami ng tao, palit ulit. Hanggang kung sino yung talagang pwede namin ipasak hanggang dulo. Hindi kailangan mag-relax kahit nakapanalo na kami ng isa. So kailangan namin kuhanin kung kaya namin kuhanin yung dalawa, pipilitin namin. Pero ang ipapamindset mo lang muna sa team, yung Comelec lang muna, yung susunod na game. Nabiguma ng PNP na maipanalo ang match, handa naman ang koponan na muling lumaban upang makabawi para sa susunod pang natitirang mga game. Kaya naman patuloy na abangan ang humihigpit na kompetisyon ng diskarte at galing sa mga natitira pang match ng 4 na koponan. Sa June 17, abangan ang paghaharap ng Comelec Suffragettes kontra BFP Lady Firefighters sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susundan nito ng pagtatapat ng PhilHealth Health Insurers kontra PNP Lady Patrollers ng 2:00 ng hapon. Tutukan ang kaabang-abang na paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting valuable action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 18, versikulo 10 na nagsasabi, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming